Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming umiinom dito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan-saan. So, minsan may struggle pero naano naman yan kasi Pilipino naman, so Mas magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha na ulit, na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon. And still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kine-cleanse yung yung body ko. Sabi ko, I'm not old but I'm aging as well. So, yeah. So, para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Angelo. Meron po akong nakilala na babae nung nasa Bacolod pa ako. Nagstay ako doon for 3 months dahil sa trabaho ko. Nililigawan ko pa lang yung girlfriend ko nung mga panahong yon nung nagkaanak ako sa babaeng nakilala ko doon. Yung babae na mismo ang nagsabi na hindi ko kailangang sustentuhan yung bata, basta kilalanin ko lang. After noon, wala na kaming naging pag-uusap since. Kasi nga po, hindi ko rin naman siya makontakt kahit sa Facebook pa. Ayaw niyang magpakita sa akin. Ayaw niyang makipag-usap. 5 years after that, ikakasal na kami ng fiancé ko. In-announce ko yun sa Facebook, DJ Lindsay. Ang
daming naging masaya para sa akin dahil sa wakas daw, nakita ko na ang the only one ko. Pero makailang linggo, may nag-chat sa akin. Ang sabi, sisingilin na niya ako. Sabi ko sa sarili ko, sino to? Wala naman akong naaalala na pinagkautangan ko. Pero ang sabi niya sa akin, wala daw siyang ibang hiniling noon at nanahimik siya ng napakatagal na panahon para na rin doon sa bata. Ang gusto niya raw ay gawin kong ring bearer yung anak ko sa kasal namin. Hindi ko alam na updated pala siya sa mga nangyayari sa akin, DJ Lindsay. Hindi ko pa siya sinasagot noon pero iniisip ko, dapat ko pa bang sabihin sa girlfriend ko o sa fiancé ko na meron akong anak? Kahit nga pamilya ko, hindi alam yun eh. Alam ko naman na hindi ko siya kayang lokohin. Kasi nung nagkaanak ako, wala pa kaming relasyon. Naisip ko lang, DJ Lindsay, magagalit po ba siya kung aaminin ko na meron na akong anak sa pagkabinata? Wala namang plano yung babaeng naanakan ko na makigulo sa amin kasi meron na rin siyang asawa. Hinihiling lang niya na sana daw maging parte ng kasal ko yung anak namin. Malayo naman sila at kami ng asawa ko aalis na rin next year. Mag-a-abroad na po kami at doon na maninirahan for good. Ano po ba ang kailangan kong gawin sa tingin po ninyo, DJ Lindsay? I badly need your help. Naguguluhan po ako as to should I tell my fiancé about this? O manahimik na lamang po ako? Muli, ako si Angelo. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. Pagka we are number 1, 06.7 Energy FM. Pagka wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy! Time now is 9:15. 15 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. Siyempre naman, ikaw pa rin po ay nakikinig sa nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! At ito po ang programa na wala kang matututunan pero meron kang mararamdaman. Ito po ang lihim ng liham. Lihim ng liham. And I am going to be with you up until 11 in the morning. Mahal ko pangga ko, baby ko. Good morning sa lahat po ng mga nasa kalsada na, sa lahat po ng mga nasa opisina nila, sa lahat po ng mga nasa bahay. Gandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga napatigil po at napamura, oo. Yung feeling nila, parte sila ng kwento, be. Kung hindi ko yung nanay, hindi rin ikaw yung tiyahin. Hindi ka kamag-anak. Huwag kang Gina G dyan sa narinig mo tungkol dito kay Angelo. Ikaw talaga.
Oo. Sige, bati muna tayo. Mahal ko yung mga nakatutok po sa atin. Mga laging naka-Energy FM. Ito mga ka-Grab West Team Manila, Randy Regala, Mayor Jonathan Nagal, Jeff, Nelson Manny, Ferdinand June, Kuya Doc, Daniel, Ronel, Armando, Antonio, Jimmy, Erwin, si Conrado, Anthony, Rodolfo, Roger, Ray, Lakay Zacarias, at si Mig Santiago. Napakagagwapong mga nilalang. Poging-pogi for today's video. Anyways, ano bang gagawin mo kung ikaw yun nandito sa, alam mo yun, nasa katayuan nitong si Angelo. Si Angelo na gusto na lang maikasal ng mapayapa. Walang sabit, walang kung ano mang eskandalo. Pero after ilang years na wala siyang balita tungkol dun sa naanakan niya, bigla na lang lumitaw yung kanyang, alam mo yun, babaeng naanakan with the son. At ang sinasabi wala naman akong ibang inahabol sa'yo. Gusto ko lang maging ring bearer mo itong anak natin. Medyo nakakatakot yung mga ganyan. What's next then? Matapos hilingin na maging ring bearer, ano ang kasunod niyan? Diyan yung nakakatakot na part kasi hindi natin alam what's coming next. Ito, basahin po natin yung ibang comments po. Kailangan bang sabihin pa raw ni Angelo ang katotohanan sa kanyang mapapangasawa or keep quiet ka na lang dyan, Ben? Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo, kung anong gusto mong sabihin kay Angelo at ipadaan mo yan sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Click live, tapos mag-comment ka doon ang gusto mong sabihin. Sabi ni Wency, sabihin mo sa girlfriend mo, sa fiancé mo, whatever her reaction will be, just have to accept it. Yun lang po, Angelo. Wow! Thank you very much, DJ Lindsay. Thank you din. Lihim ng liham. Sabi naman po dito ni 938, better tell her bago pa niya malaman sa iba and you will regret it na tinago mong may anak ka na pala with another woman. Lihim ng liham. Sabi naman po ni Adobo, gusto mo yung Adobo yung pangalan niya. Sabi dito, better not tell her, period. Hindi nag-exist, sorry to the child, maybe some other time, wag sa araw ng kasal mo kasi sagrado yon. Oo. Sabi ni Leo Me, nasa iyo po yan, sender, kung gusto mo ipaalam sa kanya para maging panatag na rin ang isipan mo. Diyan ka makakakita or diyan mo makikita kung tanggap at mahal ka ba talaga ng mapapangasawa mo. Sabi ni Len, for sure gagawa ng eksena yung babaeng naanakan mo. Kung wala na siyang pake, bakit nilagay pa niya o sinisiksik niya pa yung anak ninyong dalawa? Lihim ng liham. Sabi naman ni Renzi, sana sinabi mo lahat sa girlfriend mo kasi kahit paano ang sabihin ng babaeng yon, prepared ka na. Nasa girlfriend mo na yon, kung tatanggapin niya ba ang mga pangyayari sa past mo. Sabi naman po ni Janet, ano kayang balak nung ina nung anak mo, sender? By the way, sana aminin mo na sa soon-to-be wife mo, sender, para wala ka nang alalahanin. Sabi naman ni Abby, mag-lock ka ng profile mo kasi. Mag-post ka, dapat naka-friends only para iwas ma-stalk Facebook mo and for your own privacy na rin. Ikwento mo na sa fiancé mo na nagkaanak ka na pero hindi pa naging kayo. Mas masakit if sa iba niya pa malalaman ang katotohanan, letter sender. Lihim ng liham. Sabi naman ni Z, Adina, hindi ko naiintindihan yung comment mo. Kakibat na rin ang panloloko ang pagsisinungaling. Kaya mas mabuti pang sabihin mo na sa girlfriend mo. At kung matanggap niya na may anak ka, edi good. Tsaka ipaliwanag mo na lang sa kanya na maayos siguro naman. Maiintindihan ka rin ng partner mo. Yun lang po. Lihim ng liham. Actually, no, sari-saring reaction in fairness ha. Magkakaiba po yung reactions, yung iba sabihin, yung iba wag sabihin kasi nga daw nangyari na yon all in the past. So wala na raw dapat kinalaman doon yung present na mapapangasawa. What do you think about this? Sabihin nyo sa akin kung anong nararamdaman po ninyo. Ha? Sabi dito sa Facebook, sabi ni Leonardo, lapak, syempre sabihin niya sa fiancé niya, DJ Lindsay, at magulat talaga yan. Pasalamat siya, hindi naghahabol ng sustento. Diba, DJ Lindsay, nakikinig ako sa taxi ko. Hi, good morning, Kuya Leonardo, lapak. Good morning, DJ Lindsay, sabi ni Angie Chan and si Lorna Catilo, magandang umaga. Sabi ni Ace, pa-shoutout man po DJ na cute. Pa-shoutout din po kay Ma'am Yoli na nagluluto ng tanghalian na masarap. Ang aga pa, tanghalian agad. Oo.
Sabi ni Maynard, good morning DJ Lindsay. Since alam mo na meron kang anak, you should be brave to tell your future wife. Know more about your kids more since aalis na rin kayo for good. Mas magiging matibay ang pagsasama ninyo if she accepts your kid kahit hindi mo kasama. Okay. Hoy, Andrew Villanueva, tumigil ka dyan. Masyado kang... Nakalib ka, di ba? Bakit ka nakikigulo dyan sa section? Comment section. Okay ah. O, sabi ni Ace, pa-shoutout naman po kay ma'am. Ay, nabasa ko na pala yan. Be, paulit-ulit tayo. Ikot-ikot lang. Sabi ni Margie, morning DJ Lindsay. Payo ko lang po sa iyo, Brad. Sabihin mo na lang at aminin mo. Una, wala kang kasalanan at wala rin kasalanan yung bata. Saka kung mahal ka talaga ng soon-to-be mo, matatanggap ka niya. Kaya go, sabihin mo na yan. Lihim ng liham. Hay nako. Sabi to, last but not the least, sabi ni John, sabihin mo na kaysa sa iba pa niya malaman. Then, bakit nawala? Dinilin pa niya. Hindi bigla nawala yung binabasa ko. Oo, sinasabotahe yata tayo ng mga alien. Oo, sabi sa inyo, totoo ang alien eh. Alien! Alam mo yun kay Brad Pitt nung unang panahon? Alien? Uy, nauso kaya yun. Alien! Ay, nako. And, good morning sa lahat po ng mga nanonood sa atin on Facebook, facebook.com. Si Egia Felix and together with the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ay nakatutok po sa atin. Magandang umaga! Sa mga taga-kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, pahingi naman po ng sticker. Sticker! Gusto mo yung sticker, be? Okay ah. Ay, nako. Pero alam mo pare, kung ako lang yung tatanungin mo dito, mga Mars, sabihin mo na. Bakla, sabihin mo yung totoo sa mapapangasawa mo. Kasi alam mo, ano man ang nangyari, ano ba nang mangyayari at ano pa yung bound to happen still, parte na nun yung asawa mo. Kasi ito na yung buhay mo eh. Kung talagang desidido ka na magpakasal sa kanya, alam mo, kung malaking bagay yan na makaka-apekto sa tingin mo sa marriage mo, sa soon-to-be family mo, you have to splurt it out. Kailangan mong sabihin yun sa kanya. Kasi ayaw mo naman, diba? Sabi nga nila, make peace with your past so that it doesn't, create a chaos in your present. Wow! Diba? So, alam mo yun, ayusin mo kung ano man yung mga nangyari sa past mo para hindi makagulo yan sa present mo. I'm not saying na nakikigulo itong na anakan mo at yung, alam mo yun, anak mo ngayon. Pero mas maganda na aminin mo na sa mapapangasawa mo kung ano yung mga nangyari noon. Diba? Tama yung isang sender natin, yung isang commenter natin na dyan mo malalaman kung talagang tanggap ka at mahal ka ng mapapangasawa mo. Although mabigat nga lang talaga yan, no? Hindi naman sila naghahabol pa ng anything at the moment eh. At the moment. Hindi tayo sure ba? Oo. Hello kay Elisa Ohano. Hello DJ Lindsay, good morning. Good morning to you. So, alam mo yon, so kailangan mong i-explain sa asawa mo what happened, kung paano nangyari. 'Di ba? Kailan nangyari? Oo, para naman hindi mag-isip ng kung ano-ano yung magiging asawa mo, 'di ba? Just tell her the truth. Spill the tea, sabi nga nila. 'Di ba? Kailangan honest tayo sa mga mapapangasawa natin, sa mga asawa at sa mga mahal natin sa buhay. Kasi yan yung bagay na napakamahal, 'di ba, sa panahon ngayon, yung tiwala sa kapwa, tiwala sa asawa mo, tiwala sa jowa mo, 'di ba? And nasa magagandang pakikisama naman yan doon sa babae na nanay ng anak mo, 'di ba? Nasa magandang pakiusap yan at pakikisama. Oo, kamusta ka? Wag mo susungitan, be. Dahil baka mamaya mag-create ng scene yan. Oo, mamaya mag-eskandalo yan kapag inaway-away mo yan. Ay, nakaw, sinasabi ko sa'yo. Oo. Patay na ang pinagbilhan ng bakang payat. Ay, nako. So, aminin mo na muna. Yun na yung first step. Sabihin mo na doon sa mapapangasawa mo what is going on. Sabihin mo, hindi mo alam kung anong plano nung, 'di ba, nung nanay ng anak mo and basta ang gusto niya lang, sabihin mo sa kanya yung buong kwento. 'Di ba, para kung ano man ang mangyari, handa kayo. At saka ito, kung problema man itong maituturing, hindi natin alam kung paano ang dating nito sa iyo. Pero as I see it, dalawa na kayo ditong haharap. 'Di ba? Kung sakaling siya na talaga, in ilang days naman mapapangasawa mo na itong babaeng ito, dalawa na kayong haharap dito. 'Di ba? So dito natin malalaman kung gaano katibay ang inyong pagmamahalan.
Oo. Sabi ni Lian, hello po, good morning. Bakit ba kasi ang mga tao gagawa ng mga bagay na hindi naman pala kayang panindigan? Kawawa lagi ang bata, tinatago at minsan hindi kayang panindigan. Sabihin mo sa kanya, ang katotohanan kung mahal ka ng mapapangasawa mo, matatanggap ka niya. Lahat ng yon, lalo na't parte ng buhay mo yon. Walang lihim na hindi nabubunyag. Baka kung kailan kasal na kayo, saka kayo magkagulo pag nalaman niyan tungkol sa anak mo. Kaya mo yan, kuya. Yep. Yun na nga yun. So, ayun na yun. Oh. Magandang umaga sa lahat ng mga gusto pong mag-send in ng kanilang mga story dito po sa Lihim ng Liham. You guys are so welcome to do that. I-send mo na yan sa akin dito po sa facebook.com/Lindsay1067 as in LINDSAY 1067. Wow! 9:26 on the clock. Mahal ko, ang importante naman. Kaya ninyong i-endure kahit anuman po ang mangyari o mag-transpire na problem in your relationship because you two really love each other, diba? Yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi kapag na-withstand mo yan, na-endure ninyo yung problema na yan, definitely, you guys will last. Tutok lang sa Energy FM. Ikaw na ang may sabi